Magandang araw mga ka-Solo Flight. Chapter 51, Season 1, Part 3 na po tayo mga ka-Solo Flight. Dito pa rin yan mga ka-Solo Flight sa Canada. Sa araw na to mga ka-Solo Flight, meron tayong part-time job. Diyan lang malapit sa tinitirahan natin mga ka-Solo Flight. Nagpa-trim siya ng Bermuda mga ka-Solo Flight. Medyo malawak yung lote niya na pinapatrim sa atin mga ka-Solo Flight. Hindi natin nadala yung stand natin Hindi tayo nakapag-ready sa pag-video natin dito mga ka-Solo Flight, kaya pinapatong-patong lang natin kung saan-saan yung camera. Yung gamit natin dito mga ka-Solo Flight na pag-trim, yan yung tinatawag na mower ang tawag dyan mga ka-Solo Flight. Di gasolina siya. Ngayon mga ka-Solo Flight, ito tinutulak lang yan mga ka-Solo Flight. Kusa kanyang hihilahin mga ka-Solo Flight. Pagka pinisil mo meron kang pipisilin dyan, tapos kusa na siyang tatakbo. Ngayon, pagka binitawan mo, kusa siyang hihinto. So, ayan, yung mga matabas na natin. May dati na siyang laman mga ka-Solo Flight. Kaya medyo maraming laman na siya. So, ayan, mga ka-Solo Flight, ikaharga natin ulit yung pinakabag niya para malagyan siya ng laman. Sige mga ka-Solo Flight, load lang tayo, walang bibitaw. Ayan na mga ka-Solo Flight, yung ating na-trim. Maganda na siyang tingnan mga ka-Solo Flight kasi luminis na siya. Yan nga pala yung pinaka-Christmas tree mga ka-Solo Flight. Siya lang yung naiiwang buhay pagka dumadating na yung snow, yung taglamig, yung winter kung tawagin mga ka-Solo Flight. So ayan, yan yung mga part na na-trim natin mga ka-Solo Flight, no? Ayan yung nagtitrim, yung mama na yan mga ka-Solo Flight. So ayan na mga ka-Solo Flight, lilipat naman tayo doon sa kabila. Punta tayo doon kasi may part pa tayo hindi natapos doon mga ka-Solo Flight. Sige, load na tayo mga ka-Solo Flight, tutuloy natin yan. Dito na tayo mga ka-Solo Flight sa likod. Dito medyo manipis pa siya. Naumpisahan na natin ng kapraso yan, na nakapagpin na tayo ng kapraso. May kapraso pa natira doon mga ka-Solo Flight, kaya lang naubusan ng gasolina. Ngayon may binigay sa akin galot. Hindi pala, inamoy ko, hindi siya amoy gasolina. Pero sabi ng may-ari, gasolina daw yun, sigurado siya. So nilagay ko dyan, niload ko, ayun, ayaw mag-start mga ka-Solo Flight. Palagay ko tubig yun. Ayan, ayaw siya na mag-start, no? Ang lakas na ng hangin, parang susuko na ako sa lamig mga ka-Solo Flight. Ayan, kung napapasin nyo na magalaw yung mga puno. So ayoko na mga ka-Solo Flight, baka lalo ko pang masira yan. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Mga ka-Solo Flight, birthday pala ng anak ko mga ka-Solo Flight. Happy birthday sa'yo anak, si Ruth Marin or si Queenie mga ka-Solo Flight. 18 years old na po siya. Mukhang hindi 18 mukhang 12 years old lang, di ba mga ka-Solo Flight? Ang cute niya pa rin mga ka-Solo Flight kahit 18 na siya. Sana kahit 25 ka na, 30, ganyan pa rin itsura mo, para cute ka pa rin mga anak mo. So ingat, hindi naman joke lang yan anak, baka wala nang manligaw sa'yo, akala bata ka pa. Sige, ingat, God bless anak, I love you. Happy birthday ulit, sana
i-bless ka ng Panginoon sa iyong pag-aaral at sa mga darating pang mga panahon, anak. I love you ulit. Sa iyong kaarawan, happy, happy, happy birthday. Nawa'y pagpalain ikaw. Happy birthday to you. How old are you? Happy birthday to you. How old are you? Ang aking handaan. Ano? Bibingka at puto. Naku, sarap. May kape at soft drinks. May ice cream. May lechon pansit bihon. Happy birthday, happy birthday. Kombidado ang may baon. Aray, naku. Come and join the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay magtipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Come and join the celebration. Happy birthday mo ngayon. Lahat ay magtipon-tipon. May kanya-kanyang baon. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dito pa rin tayo mga ka-solo flight sa bahay na tinrim natin yung Bermuda. Pero ibang araw na to mga ka-solo flight. Dito gagawin naman natin mga ka-solo flight. Naglilinis tayo mga ka-solo flight ng kanilang fishing boat. Fishing boat yan mga ka-solo flight, para siyang maliit na yate. Kasi winter na mga ka-solo flight, tapos na yung summer, kaya igagarahin na nila yan. So kailangan linisin labas at loob mga ka-solo flight. So ang katulong natin dyan mga ka-solo flight, yung mismong may-ari. So yung may-ari ng fishing boat na yan mga ka-solo flight, na lilinisin natin ngayon. Medyo kalaban natin dyan yung lamig mga ka-solo flight, kasi nasa -10 mga ka-solo flight yung lamig ngayon dyan sa oras na yan mga ka-solo flight. So kailangan natin bilisan, kasi hindi natin matatagalan yung lamig, tapos magbabasa pa tayo ng tubig. Kaya mabilis ang trabaho lang to mga ka-solo flight. Saka hindi pa rin natin nadala yung tripod natin mga ka-solo flight, kaya itinatong ko lang yung camera dyan sa dashboard ng sasakyan na dala natin. So kapit lang mga ka-solo flight, mode lang tayo.
Part-time job mga ka-solo flight, part-time job ang tawag dyan sa kanila. Kung sa atin sa Pilipinas, ang tawag dyan sa atin, racket o kaya sideline. Rumaraket tayo dyan kasi Sabado yan. Sabado yata yan mga ka-solo flight. Tama, Sabado ng umaga yan mga ka-solo flight. Sinasamantala kong makapag sideline mga ka-solo flight. Kahit papano, kahit ilang oras lang para hindi naman sayang yung araw. So, part-time job sa atin, racket o kaya sideline. So, suma-sideline tayo mga ka-solo flight. Ang bayad dyan mga ka-solo flight per hour. So, yung araw na yata yan, mga naka-2 oras lang yata ako dyan mga ka-solo flight o 3. Per hour, magkano? Depende sa customer, depende sa kliyente mga ka-solo flight sa pag-uusap mo. Nako, mukhang balak pa niyang umakyat. Pinipilit niya pang sumampa mga ka-solo flight. Mukhang i-check niya yung loob. May edad na yan mga ka-solo flight, babae yan. 60 years old na yan mga ka-solo flight no? Pero malakas pa siya. Yan, gusto niya kasing silipin yung loob mga ka-solo flight, kung ano yung mga kailangan at gusto niyang ipalinis sa loob ng ka-solo flight. I-check niya yung mga ilalim ng upuan kasi gusto niyang makita yung mga laman, baka ipapalabas pa sa atin mga ka-solo flight para malinis nga naman ng maging maayos. Ayan, pinatatanggal niya nga sa akin mga ka-solo flight yung mga laman. Iaabot ko daw sa kanya at ibababa namin. So mga ka-solo flight, load lang tayo. Siya nga pala mga ka-solo flight, siya yung may-ari na yan, yung kliyente ko na yan, siya yung instructor ko dun sa driving lesson mga ka-solo flight kasi kumuha ako ng lesson, driving lesson bago ko kumuha ng lisensya para maipasa yung exam ng actual na driving test mga ka-solo flight. So okay naman yung kinalabasan, magaling siya magturo. Okay siya mga ka-solo flight, magaling siya, tapos mabait pa. Medyo mataas nga lang siya sumingin mga ka-solo flight, pero okay naman. Worth naman yung binayad ko. Balik na tayo sa trabaho mga ka-solo flight. Dito na tayo sa Clear Spring ulit. Ibang araw na naman to mga ka-solo flight. Mag-i-install tayo ng signage. Ito yung signage na kung saan ang tao pupunta pagka may mga pangyayaring emergency, para yung tao hindi magkakalat. Kunyari galing dun sa isang unit, may sunog halimbawa, diyan sila pupunta sa lugar na yan, kung saan yung sign na yan, diyan sila pupunta, hindi sila magpapakalat-kalat. Hindi ka mukha sa atin, pag may pangyayari ando dun kung saan yung nangyari, kung saan yung emergency, yung pangyayari, nandoon ang mga tao nakakalat, kaya maraming nadadamay. So dito meron silang tamang lugar na pupuntahan ng tao kung sakaling may emergency.
tayo dyan mga ka-solo flight, no? Pero natapos din. Nahirapan tayo dyan mga ka-solo flight kasi ang kapal ng bakal. Saka malamig yung panahon mga ka-solo flight. Tingnan nyo naman yung gamit kong gloves. Ayan, ang kapal yan mga ka-solo flight. So mainit talaga siya. Mainit yung loob niya. Ayan mga ka-solo flight. Hindi makakita masyado yung tatak. Pero ang sabi dyan sa tatak niyan, mainit nga daw siya sa loob ng kamay. So kahit malamig yung panahon, medyo pinagpapawisan yung kamay ko sa loob. Kaso medyo mahirap kumilos mga ka-solo flight kasi masyado siya makapal. Lalo na kung hahawakan ng tornilyo. Ayun, mahirap siya gamitin. So master point ang tawag dyan mga ka-solo flight. Na dyan nga pupunta yung mga tao kung sakaling may emergency. So lakad na tayo mga ka-solo flight. Takutin na natin yung gamit natin dito sa service natin mga ka-solo flight. Mga ka-solo flight, lipat naman tayo dito sa kabilang parking. Dito naman tayo sa kabilang parking area ng Pet Valu. Dito kasi sa parking area nila, lagi silang nauubusan ng parking, kaya pinalalagay nila ng reserve for Pet Valu ng parking area ng mga ka-solo flight. 2 slot yung pinalalagay sa atin ng signage mga ka-solo flight dito sa parking nila. Ito, pangalawa na yung kakadikan natin mga ka-solo flight. Ito, hindi tayo nahirapan dito mga ka-solo flight kasi yung dingding niya, hindi siya semento mga ka-solo flight. Para siyang gypsum board mga ka-solo flight yung sa atin ginagamit. Kung titingnan mo, akala mo semento, pero fake yan mga ka-solo flight. Pagka binangga yan, lulusot ang sasakyan dahil sa sobrang lambot niya, no? Kaya kung makikita nyo, pag binarena ko, sobrang alalay lang kasi pagka diniin ko, malo-lost thread niya yung tornilyo.
So, napakadaling ikabit niyan mga kasolid light. Walang kahirap-hirap. Dahil sa sobrang lambot ng pinagkakabitan ko. Kaya hindi tayo nagtagal dyan mga kasolid light. Ikabit ka agad natin yung tatlong signage.